Number one means you're always on top. Your number one radio. Breath and relax. It's all gonna be fine. Wakey, 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 wakey! Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Sikat sa sukat, hari ng QC, hilig ng Pasig, tinututukan ng taga-Bikutan hanggang Alabang. Ito rin malamang, panay-panay, nakikinig ang Pasay. Navotas, Parañaque, Valenzuela, Mandaluyong, Caloocan. Patok sa Marikina, ang hilig ng Taguig. Atin na rin, ang millennials ng Manila. Number 1 sa Laguna, Pampanga, Bulacan, Batangas, Cavite, millennials ng Baluarte. The millennials choice. Yeah, stop. This is iRadio Los Angeles. Lumalamig na ang simoy ng hangin, mga bata ay nangangaroling. Dahil ang Pasko'y paparating, mga regalo ay atin ang baluti. Saya kitang-kita sa mga mata, sapagkat ang Pasko ay sasapit na. Ang lahat ay talagang maligaya sa pagsilang ng ating Mesaya. Ngayong Pasko, simple lamang ang aking hiling. Ngayong Pasko, pag-ibig ang siyang unahin natin. Pagpapala sa ating ipamahagi sa mga taong kailangan ng tulong natin. Ngayong Pasko, simple lang, hindi mahirap gawin. Ngayong Pasko, pagmamahal sa kapwa pairalin, at ang Panginoon na siyang magpapala sa atin. Ngayong Pasko, puso mo'y naghahanap pa. Kaaway ay mahalin at patawarin mo na, pagkat pagmamahalan ang dapat manguna. Galit sa puso ay tanggalin mo na. Ang Pasko ay talaga namang masaya, lalo na kung marami at sama-sama. Kaya't halika na, ang Pasko ay paghandaan, ipagdiwang ang kanyang kapanganak. Ngayong Pasko, simple lamang ang aking hiling. Pasko, pag-ibig ang siyang unahin natin. Pagpapala sa ating ipamahagi sa mga taong kailangan ng tulong natin. Ngayong Pasko, simple lang, hindi mahirap gawin. Pasko, pagmamahal sa kapwa pairalin, at ang Panginoon ang siyang magpapala sa atin. Pasko, siguro tumasaya, dahilan upang magsama-sama, iparamdam ang pag-ibig sa bawat isa. Pagkat tayo unang inibig niya, regalo hindi ito mahalaga. Magkasama-sama ay ayos na, pagsaluhan ng Noche Buena, magdasal magpasalamat sa kanya, kasi ang tiyak hindi mawawala. Sayawan na para bang nagwawala, syempre kanta hindi mawawala. Palaro sa mga bata at matatanda, lahat yan talaga naman nakakatuwa. Sa alaala hindi kakawala, pag-ibig sa kapwa yan ang una, di lang Pasko kundi sa tuwin na. Ngayong Pasko, simple lamang ang aking hiling. Pasko, pag-ibig ang siyang unahin natin. Pagpapala sa ating ipamahagi sa mga taong kailangan ng tulong natin. Pasko, simple lang, hindi mahirap gawin. Pasko, pagmamahal sa kapwa pairalin, at ang Panginoon ang siyang magpapala sa atin. At ang Panginoon ang siyang magpapala sa atin. Masayang Pasko sa lahat ng aming bati. Ito po ang iRadio, naglilingkod para sa sambayanang Pilipino.
Alright, tayo na sama-sama. Magandang morning, Metro Manila. Ito po ang iRadio, araw po ng Tuesday, October 24, 2023. That means it's day 61 days na lang ba? At syempre, Christmas na. Wala si Ma'am Shi ngayon at bigla ang day off dahil alam niyo na at pag sinumpong ng ano yun sinumpong ng shop doon, nagpunta doon kung saan. Ayaw ko, bahala siya dyan. Ako, iniwanan na lang kami ni Rejoice rito. Rejoice, kamusta dyan? Bumati na. Ayos naman. Ano balita dyan, ha? Hello. Medyo mainit for today's video. Naririnig mo ba ako, Papi? Siyempre, loud and clear. Kala ko yun. Ayan, medyo mainit-init dito. Pero maganda naman ang panahon. Di naman sobrang init, di naman din sobrang lamig. Ayan, hello sa ating mga madlang iRadio natin na nandyan. Ganito pala pagka, anong tawag dito? Zoom? Pag naka-zoom tayo ay yung background di mo naririnig yung music, ano? Opo, hindi. Pero pagka meron kang monitor dyan na isa pang yung naka-Facebook maririnig meron, mo dyan. nakikita ko. Kaso pag nilakasan ko, maririnig din siya. Kailangan sa mic ko. Kailangan mo optional headphone, yung isang maliit na na earphone siguro para marinig. Opo. Ayan. Baka naman. Yung mga sinasabi ko Suggest mo. Suggest mo, gawin mo. Tama. Nagsabi pa tuloy. Yan. Ayan. Saan nagpunta si Kuracha? Yung lola mo, ay nako, pag ganitong hindi kasi pumasok tong araw ngayon na ito, kaya Nasa bahay siya nag-work. hindi siya nag-work. Wala ka nag-work. Hindi pa siya nag-work. Nagsakit-sakitan daw. Sakit daw. Ayaw nga pala, sabi niya pala kahapon, mag-live daw siya. Masakit daw yung kanya. Sakit daw yung paa niya. Meron masakit ang paa, nakalakwat siya. Di ba? Meron siya. Ano ka dyan? Mamaya, tatawagan Nawala natin. sa isip ko naka-live na pala, tas hindi naka-mute yung mic ko. Sabi ko pa, sound check. Ay, nako. Dito naman, okay naman ang weather dito ngayon. Since Saturday, until na this whole week ay malamig. Ayan. Kaya, malamig na. Kaya, hopefully, tuloy-tuloy na ito. No? Kaya, para sarap matulog pagka malamig ang panahon. Sarap talaga matulog. Kaya ko nga matulog ng buong araw pag malamig. Yung walang kain-kain. Talaga? Ginawa ko yun ng isang araw eh. Mahirap yan. Sa kwarto lang ako. Pero alam mo pa, pag natutulog tayo ng matagal, yung lungs natin hindi gumagalaw. Ay, gano'n? Hindi nagkakaroon ka ng sakit sa baga. Yung ang sakit ng baga ko. yung ano bang tawag sa sakit na yon? Sakit sa baga. Pneumonia. Yan, pneumonia. Okay. Yan. Sakit Kasi na lang. walang activity. Yun, kaya gano'n ang nangyayari. Bueno, tayo bumati na. Hindi mo man naririnig yung ating background ngayon. Bahala ka, baby. Okay lang. Sasayaw pa din ako. Sana nadidinig mo, no? Naririnig ko dito sa cellphone. Dyan. Okay. Good morning again once. Dale. Diba? Okay. Today, makakasama natin Pastor Franz Bo mamaya para sa Salita ng Buhay. At with the absence of Ma'am Shi, kasama natin ngayon si Rejoice. Hanggang alas 9 po tayo ng gabi or should I say 12 o'clock. Next week po, November 5 or rather 6. Tama ba? Yeah. Iba na pong oras natin, ano? So, next week, Monday. Next week na yon, ano?
Yeah, 11 a.m. na ang start dito. So instead of 7 o'clock 10 dito, 7 o'clock pa rin dito, which is 8, 9, 10 o'clock na umaga dyan. Ngayon yan ha. Next week, 11 o'clock na yan. Mag-move kami ng backward. Kayo, steady lang yung oras niyo. Okay, Dok? Bumati ka na. Si Kurasya. Choice. Ako si Jollibee. Bida ang saya. Hello sa ating mga viewers na nandyan. Meron tayong 17,000 viewers as for the moment, todo na to. Todo na to. Ayan, at syempre, unang-una sa aking listas from CFAC, Elaine Gonzalez. Hello! Ate Elaine. Ayan, nandiyan din si Rachel Joy Bonete Horfilia. Sino yan? Wala akong kapatid. Ayan, rat-ratin mo na, baby. Ayan. Yes, kaya mo yan. Ayan. At nandyan din ang magkapatid na from Tugigaraw ba to? Si Ed Malin Banatao at si Edsel Banatao. Hello sa inyo dyan. Hello. Good morning. Good morning. At nandyan din ang news ng Langit Street. Faye Cabrera, Tisay Heart. Hello. We miss you. Yeah. At syempre, another film from QZ, Marilu Napire. Pasok. Ayan. Ayan, at nandyan din ang pinakamabait mong apo, Papi. Sino yan? Pinakamabait mong apo, pinakamaputi. Si Eka Andes Velasco. Ayan, rat-ratin mo na yan. Ayan. At nandyan din ang ating maganda at very sexy na pastora, Tita Flosser Cordero ng CFAG. Hello po. Tita Flosser, Mami Flosser. Ayan. Hello, good morning. Ayan, nandyan din po. Ito yung lagi ko sinasabi na pinakamabait na Marites. Si Marites Ignacio Gabay, no? Alam mo, in fairness maganda kulay mo rito sa Maganda naman talaga. Bakit? Wala. Sinabi ko lang, mas makinis yung kulay mo rito. Ayan. Makinis naman talaga ako sa personal, Si Eka kaya pagka nagpunta rito kaya, kikinis kaya siya. Hindi mo sure. Alam mo, natatakot mag-photo lab yun dahil di mo nag-photo lab, lumabas sa kanya pusa. Mukha kasi siyang pusa talaga. Ayan, syempre batiin pa natin to. Nasa listahan ko din si Mami Lala Carmina. Ayan. Ito si Mami L.A. Gusto mo yun? At least may Gusto mo yun? LA pa rin tayo. At sabi ni Eka, hoy! Andyan din si Anajo Sayer. Ang tunina pa nito ay Joanna Reyes. Yan. Tunay na buhay. Yes. Nandyan din si Mary Jolette Rodelas. Hello. At si Klang Ramakula from QC din. At syempre, hindi magpapaulo ang aking kumare na sexy. Si Tina Tabarnilla. Kumare pala yan. Kumare! Kumare yan. Ayan. At syempre, nandyan din si Jovina Turaray Malenab. Turaray? Oo. Hello po. Hello, bagong-bago yan. Taga saan kaya to? Bago ba to? Pangalan niya? Jolina? Jovina. Jovina. Kala ko Jolina. Ayan. Mag-subscribe po kayo tsaka mag-like sa ating pong page. Ayan, at syempre, nandyan din ang ating very talented na si Jang Valenzuela. Hello! Ayan, singer, dancer, choreographer. Dancer, drummer, guitarist, pianist. Magaling yan. Ako, sabi ko sa'yo, director, directress. Pambira. Pinakyaw na lahat, Sana all, di ba? Nandyan din si It's Gonna Be The Hair. Olivaw! Pinagmamalaki niyang buhok niya. Buhok ni Siyempre. Alam nga naman ikaw malaki ng buhok niya. Buhok ka Ayan, nandyan.
Nandyan din si Mother Susan Betonio Corpus. Hello po. Ayan, hello po. Ayan. Yan. So far, yun pa lang ang nasa... Ayan, nandyan din si Celino Hamorabo from Sipag. At si Lita Villanueva. Hello po. Hello, Lita. Naintindihan ko yung ano eh. Pinagdadaanan ni Ma'am Chi. Nino? Nagsasalita na ka. Susulat eh. Nararamdaman Ayan, mo hello sa inyo lahat. Ayan, please do share ang ating pong page. Ayan. Yes, At, ayan. Guys, paki-flood like naman ng ating, ngayon, live ngayon. Yung may lumilipad na mga heart dyan, pindutin nyo naman yung mga heart, yung heart dyan. Para pampataas yun ang engagement. Ayan, nakikita ko dito, Ayan, Pumipindot-pindot si Tina Tabernilla. Pakipindot yung mga, dyan, mga emoji dyan. Ay, radio. Ang linitod para sana Pilipino! Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Huy, ikaw na. Ang oras po natin. Kasi dito ako nakikinig sa di ba late nga pala yung live sa Ang oras po natin exactly 30 minutes past 10 in the morning. Dito po at kami po ay nag-live na nagbo-broadcast dito sa Teresa Rizal. Philippine time po yan at syempre ang ating Pacific Standard Time ay 7:30 p.m. Yan. Yung pinakikinggan ko kasi yung nandito sa sa live. Late nga pala to. para kasi Ma'am Si, ganyan. Uy, ikaw na. Sorry na, hindi mo na pa ako mapapatawad. Angel Locsin. Ayan na naman si Mother Berna. Where is Ma'am Si Karina? Wala. She's on. Nag-alsa balutan na. Ayan, nandyan din si Kumari mong Jen Nunez. Jen, hello. Yan, hello po. Hi, sis. Parang pa naman. Joyce Mendoza, hello. Hi, Joyce Mendoza. Ayan. May dito, Papsi. Pakantahin nyo. Sabi ni teka lang. Sabi ni Rachel, kanina si Rufa ka, ngayon si Angel Locsin. Hindi naman. Sabi ni Mother Berna, Machu. Hindi po ako si Machu, inan niya po ako. Ayan, sabi niya, may nagsasabi dito pakantahin ka daw. Kanta ka daw, Paps. Ako? No. Mahal yung Lashingin mo muna ako. Mahal yung talent ni Papsi. Ayan. Dahil wala si Mamsi, tayo ngayon for today? Request Express. Yeah, request tayo ngayon. Ayan, wag meron kayong mga request na song dyan, pero wag naman po yung maaari ako mamatay. Christmas song naman dyan. Christmas song. Anong Christmas? Ayaw ko ba dyan? Ayun, sabi niya, pakanta raw. Marami na din. Pakanta nga. Oo, kakanta daw siya. Si Tina. Wala, tumatawa si Edsel. Hahaha, Popchi, kanta ka. Tinutuwanan ko, Popchi. O nga pala, meron ako ipi-play dito yung... Yung Christmas caroling from last year. Last year. Pwede naman. Kaya mag-invite tayo ng mga gusto mag-caroling dito sa iRadio. Siyempre, pag nangaroling kayo, kakato kayo. Pwede kayong... alam na this. Yeah, mangaroling kayo minimum of 5, no? Minimum of 5, maximum of 10. At first prize, 3,000 pesos. Second prize, 2,000. 2,000 pesos. Third prize. And third prize, 1,000. Yeah, 1K. Ayan. Huwag mo gagamit ng huwag gagamit ng karaoke. Yun.
Pwedeng Maganda gitara. yung nandun kayo. Maganda yung nandun kayo sa may tapat sa pinto ng kapitbahay nyo, tas may hawak kayong tambol, tsaka tansan. Yun, tas videohan nyo. Yun, ganun. Yun, no? Yun, ganda yun. Ganun sana gagawin nila. Pero yung naman. Yung malinaw-linaw naman yung mga sinasabi nyo. Tsaka na yung nakikita naman yung mukha nyo. Siyempre, tsaka Ayan, maganda, sali na kayo. Lalo mas maganda kung may choreography sila. Yes. Diba? Meron may mga nangangaroling na tumatumbling pa. Alam mo yung mga barangay nung araw, di ba? Yung mga humihingi pa sila ng permit nun sa barangay. No, naka-experience ako ng ganun nung araw. Nangaroling sa bahay namin. Galing. Complete with choreography tsaka yung outfit nila. Kami din dati nangangaroling kami. Yun. Tapos kami, may dance step talaga kami. Yun, And may then, choreography. May guitarista kami, ganun. Si Mother, ganun nga binigay. 5K. That time, Sana all. Nung araw yun. Mami, can we meet? Nung araw pa yun. Sabi ni Rachel, si Rachel ba yun? Sabi niya, tapos daw sasabihin doon ng kapitbahay, patatawarin. Okay lang yun. At least may video na kayo, di ba? Nung araw yun, talaga. Sabi ni Maring Tina, okay lang yun magpatawad sila, si Papsi naman magbibigay. Walang niya kayo talaga. Ako na naman, dinamay ninyo. Wala ka naman ako. Mangaroling para may pera sa Pasko. Parang gusto ko na nga mag-start din ngayon talaga mangaroling. Sisama ko yung mga permit pa ba yan? Wala. Pagka okay naman, kung simpleng pangangaroling naman, hindi naman kailangan kasi, di ba? Hindi, kasi nung araw, marami naman talaga sobre pa nung araw, di ba? May sobre dati, pagka yung gagawin nyo dati talaga kami nun, bago kami mangaroling sa isang bahay, bibigyan muna namin sila ng sobre. Siyempre parang kung papayag ba sila na mangaroling kami o hindi, ganun. Kaya bibigyan muna namin sila. Nakakamagkano kayo sa isang gabi nun? Dati, malakas kami nun, mangaroling nun. Siguro nasa... usually kasi kapag nangaroling kami, 10 houses lang. Yun. Tapos talagang yung tinitira namin yung mga bigating bahay. Naman minsan mababang bigay. Yung mga perang napangaroling. Siyempre, pangkain namin. Alam naman bibigay namin sa'yo. Hindi, ibig sabihin baka may project kayo. May project kayo. Hindi, ano ba yun? Ginamit namin dati kasi kami nung nangaroling kami, mga stage performers talaga kami, yung yung sa mga fiesta, ganon. Yeah. Ganon yung ginagawa namin. Hindi ko na matandaan, tagal na, parang 12 years old pa lang yata. Nene ka pa pala nun. Tulo pa yung uhog ko. Sabi ni Tita Flos. Nung araw ganyan nung mga nangangaro. Pero nung bata ka pa, nangangaroling ka na rin. Nangangaroling kami sa bahay, tapos tuwan-tuwa kami pag binigyan kami ng 20. 20 pesos? Po. Yung pag binigyan kami, 20! Saka pag 5 piso, kasi minsan 2 lang, ganon. 5 piso, sensaya na kami niya. Hati-hati na kayo nun. Ang layo-layo pa na nararating namin. Di ba pag naglalakad kayo, papunta mga ngaroling, ang saya sa inyo. Pag pauwi, malungkot na kasi ang layo na lalakarin mo. Saan na kayo nakarating nun, ha? Oo, nakarating kami na isang baryo. Pero maganda pa buhay kasi nung araw. Pero ngayon... Opo, maayos-ayos pa noon. Saka malaki pa yung value ng pera noon eh. Ngayon, mahirap na buhay ngayon. Talagang... Parang ginamit yata namin dati yung sa Christmas party. Tapos nag-Christmas party kami sa street. Tapos may mga bata na sumama nun sa amin. Ganon. Ayun. Nalala ko kasi kasama ko nun dati si Ate Pinas eh. Sabi din? Sabi ni Tina, sayang di Hindi mag-okay Gcash to. Mga ngaroling sana ako kay
kay Sir Ramon kasi di naman ako makakasama dyan sa segment na yan. Kasi solo na ako. Oy, kailangan pumunta sa ano yun, ha? Sa anniversary, ha? Ay, nako, balas naman. Ay, Sabi ni Farah, tita, pahingi ulam. Pumunta ka dito, nakaluto na ako sinigang. yan oh. Yan oh, sinigang oh. Sinigang doon sa baba. Ano, paano ka ba magsinigang? Yung maasim na maasim talaga? O baka Maasim na malapot. Yun. Tapos Kasi merong... ayoko kasi nung hindi malapot eh. May gabi. Yun. Winner. Yun, sarap kasi ginagamit ng mo? gabi. Spare ribs or ano? Depende. Si Rocky ang paborito niya spare ribs. Ako rin, spare ribs. Mas gusto namin buto-buto talaga kasi mas malasa. Yun. Oo. Dagdag pampalasa yun. Oo. Yan din ang gusto ko. Tapos pine-pressure cooker pa yung ano eh. Yung meron akong pressure cooker na pang pamilya lang. So, ang dami na nang sige, pumunta kayo dito, 1/4 lang 'yon. Mas marami yung gulay noon. Maganda ga. Ganda yung syempre. Kasi mag-ano talaga ako, kaunti lang ang karne, tapos kapag rami-raming gulay, hani. Yun. Nagalo yung Batanggenyo, tsaka yung yung taga Rizal, hani. Ganun ba yung mga taga Rizal? Hani? Hani. Oo. Bang ganda naman yan. Yung ang nila may B. Tapos yung D nila R dito. Ang tamar mo naman. Yung tamad, ang tamar. Paabot, yung D letter R. Yung babayad ka sa jeep. Paabot nga po ng bayar. Ganon nga dito sa sa Rizal. Eh, nandiyan din si Mami Irene at si Abelong Patpat. Hello po sa inyo. Okay. I-preview natin to yung mga from the... Sige. Okay. After nyan, kakanta ko ng Christmas song. Sige. Makita muna natin itong... Kasi we're inviting kayo everyone mag-join po.
Ang haba, di Yun ba? ang Christmas caroling na long playing version. Ha? Tingnan mo isa doon, may dalang ano yung ano ito? Takip ng kaldero, Oo, tapos may- yung lagayan ng bigas. May basurahan pa yung isa. Hindi lagayan ng bigas yun. Improvise. Ganon. Yung isa may kalderong dala eh. Di ba? Yan ang ganyan lang mga sample ng ating hinahanap sa Christmas Ayun, caroling. Sabi ni Tisay Heart, naalala ko tuloy nung sumasama ko mga rolling sa mga friend ko, tatapat kami sa malaking bahay, ibibigay piso lang. Pero kapag simpleng bahay lang natapatan namin, ang binibigay 200 tsaka 100 daw. Oh? Minsan ganun eh. Talaga? Kung sino pa yung malaki yung bahay, yung pa yung ano eh. Kaya nga diba daw Papchi, yung mga mayayaman, lalong yung mayaman kasi kuripot sila. Ay, nako, sinabi mo. Buti na lang ako, mahirap lang ako. Buti na lang din ako, mahirap ako. May isa pa rito. Pagbigyan na natin to. Kanina pa ito nagmamadali. Andyan din si Evangeline Mano, hello. Hello, Evangeline. Ito naman yung big time naman tong isang Big time yan.
Kaya mo yon? Ha? Panis. Ang galing. Ha? Panis. Wala kayo dyan. Kailan to? Sino ba yung nasa dalawang harapan? Sino yun? Sila klang daw po yun eh. Biro mo yun. Yeah. Kailan ito? Last year, di ba? Tama ba? Parang si Marilu Napiri yata po yun. Yeah. Last year daw po. Sabi nga, yay! 1 year na kami. Di ba? Biro mo parang kailan lang. Ulitin natin uli ngayon. Yan. Ulitin natin. Nakakamiss yung mga ganun eh. Oy, banat ka naman isa dyan. Ikaw naman. Medyo medyo mabilis to ha. Mariah Carey. Sige. Ladies and gentlemen, please welcome Rejoice. Mambo number. Rejoice Bonete. Para po sa inyo lahat. Ay, ba't walang tunog? Teka lang, walang tunog. Naririnig mo yung tunog, Pops? Wala. Wait. Ayan, kasalukuyang inaayos po ang kanyang sound system. Ba't wala yung tunog ko? Wait lang, ko lang, refresh. Taglit lang. Epic. Nawala yung tunog. Ayan. Ba't wala yung tunog, Papsi? Ewan ko sa'yo. Malay ko dyan. Mixing mo, ikaw may gawa niyan. Alam mo kung bakit? Ano? Nandito ka sa Zoom. Hindi. Tingnan mo Biglang tumahimik eh. Wait lang. Dahil dyan, huwag na lang ako kumanta. Nawala yung tunog na. Nawala yung tunog na. Ayun, ayan. Okay na. Okay na, para po sa inyo lahat. Lakas. Don't want a love for Christmas. There's one I feel about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my home. But you never know. Make my wish come true. All I want for Christmas is you. Yeah. Gonna love for Christmas. That is the one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just need to hang my stocking there upon the fireplace. Santa Claus will make me happy with a toy on Christmas Day. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. All I want for Christmas is you, baby. I ask for much this Christmas. I won't even wish for snow. I'm just gonna keep on waiting underneath the mistletoe. I will make a list and send it to the North Pole for safety. I won't even stay awake to hear those magic rains there. 'Cause I just want you here tonight, holding on to me so tight. What more can I do? Baby, all I want for Christmas is you, baby. All the lights are shining so brightly everywhere, and the sound of children's laughter fills the air.
hear those sleigh bells ringing. Santa, won't you bring me the one I really need? Won't you please take my baby to me? Oh, I don't want to for Christmas. This is all I'm asking for. I just want to see my baby standing right outside my door. I just want you for my own. Father, you're good and butter. Make my wish come true. Baby, all I want for Christmas is you. Yeah. Ayan, Merry Christmas po sa inyo lahat. Ayan, medyo nawawala-wala daw yung yung music. Mataas siguro Ayan, yung pick mo. Nagpipik siya eh. Oo. Hindi, bininaan ko na ngayon. Pero, hindi. Siguro yung wire ko. Dahil kanina binunot ko eh. Hindi natin pala na sound check kanina. Sino to? Di bali. Minsan, ano yan? Mm-mm. Next year yan, maganda na yung sound system mo. Next year. Next year. Ayos na. Ayan. Pagpasensyahan niyo na. Pag ganyan ang boses ko, magkakapera ako ng marami. Talaga ba? Ayan. Pero okay lang yun. Yung mic-mic. Ano? Ganyan. Sabi, ganyan din yung boses ko kaso nasamid ako nung mic-mic powder. Parang may bakal audio mo. Hello ate, andyan ang aking lalab si Ate Zezil from Kuwait. Nasa Kuwait yan. Ay, ayan, hello. Yes. Okay ba sila doon, sa Kuwait? Medyo malapit-lapit sa Iraq yan, ha? Kamusta daw kayo dyan, ate? Okay naman ba dyan? Ayan. At syempre, nandyan din si Marivic Lejano Cruz. Ayan. Silip lang daw po siya. Dahil andyan din si Christine. Ay, hindi. Ayan. Ako. Hindi, may sabi parang, ni Ma'am, may parang sabi ni Mami Lala, siya daw yung nagturo sa akin paano tumili. Yung parang Korean yung pangalan dyan. Ayan yung ate ko na nasa Kuwait. Ayan yung aking best friend na frenemy. Alam mo na. Frenemy. Best friend and best enemy. Ganun naman ang mag-best friends. Ganun ang mag-best friends. Ganun naman talaga. Madalas maglablab. Madalas din mag-away. Ayun din si Medyo. Edeline Kinaguran. Ayan, nandyan din siya. Si Evelyn. Sino pa ba? Yan, wala na. Inducted daw. Kanina kumakanta ako, sabi ni Mami Lala, Eka, pasok! Sabi ni Eka, sayang sinisipon ako. Sinisinok pa ka mo. Oo. Ayan, nandiyan na pa si Pastor Franz. Pastor Franz, come in. Sinat mo na? Hindi. Hindi ba automatic sinabi ko sa kanya? Nandiyan siya kanina. Ang aga nga pumasok. Hindi niya kasi nabasa siguro yung ayan. Ayan, sabi ko. Nandiyan na siya. Nandiyan na siya. Ayan na siya. Di natin na-test yung kanina din yung sounds. Hindi ba next time? Experiment. Kasi biglaan to itong lola mo kasi. Naghihilig pa nga ako. Sabi ko, tapos biglang nag-ring. Yung lola mo kasi pagka nagdeklara na, hindi ako muna mag-a-radio. Bakit? Kasi may lakad ako eh. Magbibilyaran kami mamaya. Hindi ako papasok pa sa may pakiramdam ko. Tapos, di ako kay-radio, alis ako. Pastor Franz, come in. Come in. Wala na si Pastor Franz. Nagtampo na yata. Charot. Sabi ko, wala pa. Ayan na. Andiyan na? Ayun na. Andiyan na? Ayun na. Ayan, hello. Ayan. Hello, pa. Tampo na yan. Karot. Ayos na. Pastor, kamusta ba? Hello, naririnig niyo po ako? Yes. Andiyan na?
Loud and clear. May Tayin ko lang yung Facebook. Hello pa. Ayan. Ayan, okay na. Double sound. Oo, Hi, hello. Kamusta po kayong lahat dyan? ayos na. Kami po dito sa bandang-bandang US. Aha. Sana all. Isyuhan na ng visa ito si Pastor, ha? Teka lang. Teka lang. Bigyan na po ako ng visa at gusto ko na pumunta dyan. Oo, nako. Marami Feeling ko po nasa LA ako ngayon kasi malamig tapos kasama ako dito feeling ko kasama ako sa hosting. Kasi kanina ang aga ko eh. Hindi nyo nabasa yung message ko. Sorry. Hindi, okay lang yan. Ganun Okay lang yun. Ako nga kanina naka-on air na sabi ko, hello Mike Tess. Akala ko kasi katulad ng sa Facebook na hindi pa ako naririnig agad. Sorry po. Hindi kasi Pati nakita na rin. in-experiment namin tong Zoom ngayon. Zoom. Sa mas malinaw kasi ang video. Resolution. Ang resolution niya kaya itong sinubukan natin ngayon. Kaya next time siguro magsusum na lang tayo. Kanina pa po ako nanonood mula kaninang simula. Ayun, thank you. Kasi hindi ako makapokus mag-aral pagka meron akong ganito eh. Kaya naghintay na lang ako. Ay, naku. Ano po kasi namin ngayon, gawaan ng thesis. So medyo busy. At mukha naman sigurong medyo na-stress na ako. Medyo na-guard na, napapagod at daming gawain, sabay-sabay. Sobrang dami pong gawain. Buti na lang di nagkakasakit. Ay, naku. Ingatan natin yung sarili natin, kalusugan natin. Dahil pagkadating itong taglamig, maraming tatarangkasuhin yan sigurado. Kaya nga po. Uso po ang sipon, ubo. Ayan, yung aking mga anak, may mga sipon, mga ubo eh. Pati si Mrs. Ako, parang inuubo na rin kahapon, pero by God's grace, hindi naman tumuloy. Ayan, naku. Ay, naku, pagpipray natin yan. Napapahay na lang. Bawal magkasakit. Ayan. Bawal magkasakit. Kamusta po kayong lahat? Ayos lang. Oo. Pastor, maganda yung topic mo ngayon. Ha? Parang yung kay Freddy Aguilar ba yun? Hindi ko po sure kung si Freddy Aguilar. Ipaglalaban ko. Hindi ko inabot yung Freddy Aguilar. Parang kami kasi yung inabot ko mga ganun. Parang sinabi matanda na. Kasi yung kanta na yun, ipaglalaban ko ang aking pag-ibig. Yun ba yun? Parang iba yata yung ipaglalaban na ibang tono. Ito naman parang si Freddy Aguilar naman ang kumanta nitong ipaglalaban ko. Kanina po ay tinatanong ko si Tita baka na-preach ko na. Kasi sa dami ko yung YouTube, wala eh. Sa dami ng preach ko, minsan nakakalimutan ko kung na-preach ko na. Kapag po kasi biglaan, naghahanap lang ako ng preaching sa mga compilation ko. And hindi ko sure kung na-preach ko na or hindi pa. Kaya medyo sabi ko, paano kaya? Baka na-preach ko na. Wala naman sa mga previews. Baka last year. Wala kasi akong record ng wala kasi akong record ng mga sermon na ito sa iRadio, ito sa Covina, so ito sa SMG. Ay, naku. Hindi mo na matatandaan yung pastor sa dami. Hindi ko po matandaan sa dami din. And every time, talagang minsan tinatanong kay misis ko, na-preach ko na ba to? Pagka sa church po, every time, kailangan kong syempre gumagawa po ako ng mga bagong sermon. Pero pag mga invitation, bigla-bigla, ayan. Talagang naghahalong katak. Kay Pastor America pa talaga nagtanong, ulyanin din yun. Kaya nga, sabi ko nga pares pa kami pinagsamang medyo makakalimutin. Babata pa. Lagi po ako nakakalimot ng aking schedule dito sa library dahil nag-work po ako dito. Tinatanong ko siya, may schedule ba ako ngayon? Tatanungin niya rin, may schedule ka ba ngayon? Binalik lang sa'yo. Tanungan lang kami. Binalik lang sa'yo. Sinend ko sa kanya yung schedule ko. Sisend niya ulit sa akin yung schedule ko. Ganun lang po. Ay, nakakatuwa ang relasyon ninyong dalawa. Oo. Parang kami. Talagang, sabi ko nga pagka ba tumanda tayo, sino ba una makakalimot sa Yari. Ulyanin na tayo.
Ay, nako. Anyway. Ayan. Okay. Simulan na po ba natin? Sige, let's go. Let's go na. Magandang araw po. Good morning pa rin sa atin dito sa Pilipinas. Malamig at makulimlim na araw sa bawat isa. Pasensya, hindi ako medyo prepared dahil yung aking suot ay medyo casual lang po. At malamig dito sa aming school. Medyo makulimlim din kanina, medyo umaambon-ambon. I hope hindi na dumiretso yung ulan kasi ang hirap din po mag-travel dahil ako po ay nagmumotor tapos sinasabay ko po yung aking kapatid si MJ. So nahirapan kami pag maulan, talagang basang-basa kami minsan. Ingat-ingat po sa ating lahat at minom po tayo ng tubig at vitamins, vitamin C para hindi tayo magkasakit. I hope everyone is doing well. I'm so excited again to share the Word of God sa ating lahat. I know ang bawat isa sa atin, ang dami na nating narinig na lessons dito sa iRadio. Minsan ay masakit sa puso, minsan ay talagang tinuturuan tayo, tinutuwid tayo, minsan naman ay ina-uplift tayo, ina-encourage tayo. Somehow meron din sa aking kumbaga wake up call. Kasi may mga trending ngayon na video about pastors na kapag nagsalita raw ay nakaka-discourage. Ewan ko kung napapanood nyo yun, sa Facebook na may pastora na nagte-trending ngayon na nakaka-discourage or hindi nakaka-bless yung kanyang sinasabi. I know na alam naman nating lahat that the Bible is not just for encouragement. Ang Bible ay hindi lang po sa encouragement. Ito rin po ay tinutulungan tayo maging matuwid, tinutulungan ayusin yung puso natin. Minsan talaga, sabi nga, talagang nakakasakit din yung mga salita when it comes to Bible, no? And somehow, siguro yung way lang ng pagsasalita ay somehow ay medyo direct to the point or nakakasakit ng damdamin at medyo nakaka-stumble. Pero ako po naniniwala, depende po yan sa tatanggap. Depende yan sa pagtanggap natin. Kung ang iisipin agad natin is ma-discourage tayo o nakaka-stumble naman to, hindi nakaka-bless, talagang madi-discourage po tayo, talagang may stumble tayo kapag ganun ang mindset natin. Pero kung ang thinking natin is, this is the Lord's way of telling me na merong kailangang ayusin sa buhay ko, merong kailangang baguhin sa buhay ko, magkakaroon tayo ng daan na tayo mismo ay malayang makaka-penetrate yung salita ng Diyos sa puso natin. Huwag natin pangunahan na, ano ba naman yan? Gusto ko marinig sana ganito pero bakit hindi ganun yung narinig ko? Huwag natin pangunahan yung salita ng Diyos. Sometimes maybe yung example or yung illustration ay masakit. Kasi minsan po kasi ang pastor, para magkaroon ng bigat yung kanyang sinasabi, gagamit siya ng illustration o gagamit siya ng example para ma-emphasize yung kanyang point. So minsan siguro hindi natin gusto yung mga naririnig natin, pero hayaan lang natin na yung salita ng Diyos o yung salita na naririnig natin ay humubog sa ating puso bilang isang mananampalataya. At alam ko, naniniwala ako sa parang iyon, lalo tayong magmamature, lalo tayong titibay, lalo tayong lalalim, lalo tayong lalago sa ating pananampalataya sa Panginoon. Huwag natin i-close yung puso natin or isipin natin na ito lang yung gusto kong marinig. Ito lang yung... Marami pong pastor ngayon, maraming preacher, especially yung mga prosperity gospel, na ang preaching lang po nila is about the Lord will bless you, the Lord loves you, the Lord will make you... kumbaga, the Lord cares for you, the Lord will heal you. Mga magagandang bagay lang, which is tama naman, pero may mga panahon din na kailangan din natin marinig that the Lord is a God who is just, that whatever sin that we commit, meron po yung punishment, meron po yung kumbaga kapalit, merong kasukli dun sa mga mali nating ginagawa. Hayaan po natin ng Lord na hindi tayo ma-spoiled, hindi tayo maging parang binibaby lagi, kundi hayaan natin na ang Lord ay itutuwid tayo. Masakit man, pero sabi nga pag nag-e-exercise ka, no, pag nag-gym ka, pag hindi raw sumakit ang katawan mo, walang walang impact yun, walang tama yun sa'yo. Minsan talaga masakit, pero may binibuild sa'yo, may nabubuong muscle, may nabubuong strength, mas lalo kang lumalakas, mas lalo kang tumatatag.
mas lalo kang pinagtitibay. Ang topic ngayon natin is all about faith pa rin. Kasi naniniwala po ako na ang pananampalataya ay isang napakalaking factor sa ating relationship sa Panginoon. And ang pananampalataya po ay kailangan founded in the Lord Jesus Christ. Kailangan po yung pananampalataya natin ay maging foundation ito ay ang Panginoong Jesus. At gaya nung natutunan natin last time, kailangan natin maunawaan sino ba si Jesus Christ sa buhay natin. Para hindi tayo madaling matangay, hindi tayo madaling matokso, hindi tayo madaling maanod ng mga pagsubok, mga problema sa buhay. Kaya mga kapatid, buksan lang po natin yung puso natin. Ako naniniwala, sabi ng Bible, hindi hayaan ng Panginoon na ang kanyang salita ay magiging parang hangin na mawawala lang. Kapag binitawan ng kanyang salita, meron at merong pusong mababago, meron at merong taong tatanggap nito. Kaya hindi po masasayang ito, lalo kapag bukas ang puso natin, ang isip natin, dun sa mga bagay na yon. Ang verse po natin ay matatagpuan in 1 Corinthians chapter 9, 24 to 27, wherein ito po ay sinulat ni Pablo. At si Pablo po ay very crucial when it comes to faith. Siya po yung sumulat ng 2 Corinthians 5:7. Ang sabi doon, we need to walk by faith and not by sight. So faith is something na napaka-importante sa ating paglakad araw-araw sa ating buhay. Kasi kapag wala yung pananampalataya, ay madali lang sabihin na we are Christian, we are religious, we worship God, we love God. Pero faith is something that holds us. Ito yung pananampalataya ay something na nagbibigay sa atin ng pananatili dun sa relasyon natin sa Panginoon. At ang pananampalataya po ay isang bagay na hindi po natin nakikita. Nakita niyo na po ba yung pananampalataya? Ang pananampalataya po katulad po ng pag-ibig, kapayapaan. Hindi po yan something na ma-measure natin, hindi yan something na matitimbang natin, hindi yan something na nakikita natin visibly. Pwede nating sabihin na meron kang pananampalataya, meron kang ganito, meron kang ganyan. Pero how will you understand yung pananampalataya na meron ka kapag hindi yan dumating sa pag-uusig o sa mga testing ng buhay? Kabahagi po yan ng pananampalataya na meron tayo. So faith is so important, sabi ni Pablo. Faith is something being biggest or being the best part of our relationship with God. Basahin ko po sa inyo mabilis lang. Sabi dito, 1 Corinthians 9, 24 to 27. In 24, sabi niya dito, Tagalog po yung dinownload ko. Sabi dito, hindi ba ninyo nalalaman na sa paligsahan, sa pagtakbo, ang lahat ay tumatakbo, ngunit iisa ang nagkakamit ng gantimpala. Kung gayon, pagbutihan ninyo ang pagtakbo upang makamit ang gantimpala. Ang bawat isang sumasali sa paligsahan ay may pagpipigil sa sarili sa lahat ng bagay. Ginagawa nila iyon upang magkamit sila ng putong na nasisira, ngunit tayo ay putong na hindi nasisira. Kaya nga, ako'y tumatakbo, hindi tulad na sa walang katiyakan. Sa ganitong paraan, ako'y nakikipaglaban, hindi tulad ng isang sumusuntok sa hangin. Sinusupil ko ang aking katawan at pinasusuko ito upang sa aking pangangaral sa iba ay hindi ako masumpungang hindi karapat-dapat. Grabe to, no? Kaya ako sinabing ipaglalaban ko. You know, there are certain point of our life na kapag dumating tayo sa hindi madaling sitwasyon ng ating pananampalataya, ang dali nating sumuko. Lagi kong sinasabi, ang pinakamadaling daan pag ikaw ay nahihirapan na, ay sumuko. Tama? Di ba? Pagka nahirapan ka na, Lord, dati naman nung hindi pa ako Kristiyano, hindi naman ako maraming problema, pagsubok, di ba? Bakit ngayon, ang dami kong problema, nasukluban na ako ng langit at lupa, lahat ng problema nasa akin na. And there are times na feeling mo, gusto ko na lang mag-give up, gusto ko na lang sumuko, parang gusto ko na lang mag-give in sa kasalanan, o gusto ko na lang mag-give in sa temptation, parang gusto ko na lang maging simpleng tao lang. Minsan gano'n yung mga tao, na gusto ko na lang maging simpleng tao lang, na hindi na ako naglilingkod sa Panginoon. Well, gusto ko pong matutunan natin na ang pananampalataya po ay pinaglalaban. Sa Church of the Nazarene po, naniniwala po tayo na ang kaligtasan po ay hindi nawawala.
Hindi po nawawalang kaligtasan. Ang nawawala po ay tayo sa kaligtasan. Kaya nga po kailangan natin i-workout yung salvation natin every day kasi tayo po yung umaalis dun sa kaligtasan na binigay sa atin ng Panginoon. Ano po ibig sabihin nun? Kasi there are certain time na ang buhay natin ay parang napakahirap at parang ang hirap na kumapit dun sa pananampalataya na meron tayo na parang mas madali pa na mabuhay na lang tayo sa dati natin or kung ano yung kinasanayan natin. 'Di ba? So, ang gusto ko po sanang matutunan natin dito, gaya ng itinuturo po ni Pablo, ang buhay po ay parang isang karera. No, ang ating relasyon sa ating Panginoon ay parang isang kompetisyon or yung papunta natin sa langit ay parang isang competition. Kumbaga sa competition nga po, 'di ba? Matutunan natin dun sa sinabi ni Pablo sa Corinto na yung mga lumalaban po sa competition, talagang grabe yung kanilang kasigasigan, dinidisiplina nila yung kanilang sarili para sa kanilang laban ng takbo at dahil gusto nilang makamit yung isang premyo na pwedeng mawala, pwedeng maubos pansamantala lang or material na bagay lang. Pero tayo, sabi ni Pablo, ang karera natin ay doon sa bagay na pangwalang hanggan. Yun yung tinatakbo natin. Meron po akong ginawang isa sa mga requirements namin dito sa school, gumawa ka ng rule of life. Pag sinabi pong rule of life, ano raw po yung gusto mong gawin mula ngayon hanggang sa ikaw ay mamatay? Ano yung magiging prinsipyo mo sa buhay habang lumalakad ka? Meron pwede sa pamilya, relationship, sa career, sa mga bagay na meron ka. Ano yung prinsipyo na gusto mong ilagay dun sa mga bagay na yun? And nakita ko po habang tinitignan ko, ito pala yung mga bagay na dapat na ilagay ko sa buhay ko habang lumalakad ako hanggang sa kamatayan ko, hanggang sa uling hininga ko dito sa mundo. Dahil hindi madali hindi magiging madali ang laban. In fact, meron pong matinding battle tayo dito sa mundong ito and ang pinakamalaking sandata natin ay yung pananampalataya at relasyon natin sa Panginoon. There will always be times na tayo madadapa at gusto ng kaaway na mawala tayo sa Panginoon. Yes po. Hindi porkit okay ka ngayon at hallelujah, praise the Lord, at so blessed ka sa salita ng Panginoon ay okay ka na sa susunod na araw. There are certain times na parang gusto mo nang tumigil, mag-give up at mawala at gusto mo na lang tigilan yung mga bagay na ginagawa mo para sa Panginoon. Pero gusto ko po kayong encourage na laban lang, ipaglaban mo yung pananampalataya mo, ilaban mo yan. You might be struggling right now. Alam niyo po, sabi ko nga sa mga member ko sa church, mas maganda nag-i-struggle ka. Alam niyo po yun? Mas maganda yung nag-i-struggle ka because you're striving. You're trying your best. You're working hard. Sinusubukan mo, lumalaban ka, hindi ka basta-basta bumibitaw. Kaysa yung hindi ka nag-struggle kasi you give in. Bumitaw ka na hinayaan mo na lang or nawala ka na lang. You know, every one of us meron tayong struggle. Nag-struggle tayo kasi hindi po madali yung karera. Nakakapagod, nakakaubos ng lakas. Ang daming problema, ang daming pagsubok, walang ganito, walang ganyan. Ang dami kong iniisip, ang dami kong alalahanin sa buhay. But faith is something that you need to be attached on always. Kaya nga sabi ng Hebrews, lagi niyang pinapaalala ang pananampalataya ay pagkakaroon ng kasiguraduhan sa mga bagay na hindi pa nangyayari o hindi mo pa nakikita. Hebrews 11 verse 1 sabi ng Panginoon, kailangan kumapit ka kahit hindi pa nangyayari, kahit hindi mo pa nakikita, kahit wala pa siya, kahit hindi pa nangyayari yung bagay na inaasam mo, at kahit hirap na hirap ka na ngayon. Lord, struggle ako ngayon, Panginoon. Ang dami kong worries, ang dami kong stress sa buhay, ang dami kong struggle. Kailangan mong ipaglaban yung karapatan mo doon sa langit. Kailangan mo ipaglaban yung karapatan mo bilang anak ng Diyos. Huwag kang bibitiw. Kumapit ka. Kailangan mong hawakan yung assurance na ang Panginoon ay kasama mo lagi sa iyong buhay. Alam niyo po si Pablo, sabi niya ito po yung in 1 Corinthians chapter 9, sinimulan niya po yung kanyang preaching, yung kanyang message, yung kanyang mensahe sa mga taga-Korinto
sa pamamagitan po ng pagsasabi niya na nung siya po ay naglingkod sa Panginoon, sabi niya sa verse 11, lahat ng pamamaraan ginawa niya hanggang pong verse 22. Kung kailangan na maging magsakripisyo siya ng ganito, kung kailangan niyang makibagay sa mga hintil, gagawin niya ang lahat sa mga Hudyo. Kung kailangan niyang maging mahirap para maabot ang mahihirap, kung kailangan niyang maging mahina para maabot yung mahihina, lahat ng bagay ginawa niya para mapaglingkuran niya ang Panginoon at meron siyang maabot, masyaran yung mga tao. Sabi ni Pablo, lahat naranasan ko magkaroon, naranasan kong wala din. Na-experience niyo na po yan? Naranasan niyo ba na ang saya-saya ng araw niyo kasi ang daming ulam, ang sarap ng nasa pagkaanan ninyo ngayon, maraming pera o nakakaluwag kayo ngayon. Pero hindi sa lahat ng panahon nakakaluwag, no? May mga panahon din na taste muna. Taste muna, ayan, no? Lilipas din yan, taste muna. So, taste muna tayo. Favorite na ano namin yan na language namin kapag walang-wala talaga. Taste muna tayo. So may mga panahon talaga na walang-wala. May panahon talaga na hirap na hirap. May panahon talaga na ganun Si Pablo naranasan niya rin yan. Hindi sa lahat ng panahon blessed siya. I mean, blessed siya financially. Hindi sa lahat ng panahon ay provided ang lahat ng meron siya. Pero lahat yun, hinayaan niyang maranasan niya para makapaglingkod siya ng buong buo sa Panginoon. Hinayaan niya yung pananampalataya niya ay ma-stretch out to the point na wala siyang ibang sasandalan na tatakbuhan kundi ang Panginoon sa buhay niya. Minsan inaalaw ng Lord, di ba, na maranasan natin yung mga bagay na yan. Kasi sa mga panahon na yan, lalo tayong sumasandal at kumakapit sa Panginoon at sinasabi niya, anak, magtiwala ka sa akin. Akong bahala sa iyo, hindi kita pababayaan, hindi kita iiwanan. Nandito lang ako, laging may paraan, laging may pagkakataon. At sa pamamagitan nito, lalo ka pang kakapit at magtitiwala sa akin. Laban lang, ipaglaban natin kung ano yung meron tayo sa Panginoon. Gaano man kahirap ngayon, gaano man karaming struggle ngayon. Okay lang yan, ganun talaga. Struggle is real, di ba? Struggle is real, tama yun. Sabi nga na isang anak ko, ng disciple ko, minsan okay lang maging hindi okay. Di ba? Kasi sa panahon na hindi ka okay, doon ka lalong, ewan ko kung alam niyo yung kantang what if a blessing comes through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're real? What if trials of this life are your mercies in disguise? What if yung mga time na yon na nag-struggle ka, yun yung pinakamasarap na moment na umiyak ka sa Panginoon, mas ramdam na ramdam mo na kailangan mo ang Diyos sa buhay mo. Yes, ang hirap, pero sabi ng Panginoon, ipaglaban mo. Laban lang, walang bibitaw, kapit lang tayo, walang aayaw. So, the Lord is telling us, sabi nga ni Pablo in 2 Timothy 4:7-8, pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban, natapos ko na ang dapat kong takbuhin at nanatili akong tapat sa pananampalataya. Kaya naghihintay sa akin ang koronang gantimpala para sa mga namuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Sa araw na iyon, ang Panginoon na siyang makatarungang hukom ang siyang magpuputong sa akin ng korona, hindi lamang sa akin kundi sa lahat ng nananabik sa kanyang pagbabalik. Grabe, di ba? Grabe. Sabi ni Paul, grabe yung laban niya din. Actually, kung pag-aaralan natin yung buhay po ng mga disciples, napakarami po nilang persecution na nangyari. Meron pong pinakain sa leon, meron pong pinako sa krus ng pabaliktad, meron pong hinati sa gitna, meron pong sinunog ng buhay, meron pong binato ng buhay. Sobrang dami nilang pinagdaanan, but they keep their faith. They fight the good fight of faith. Ipinaglaban nila yung kanilang pananampalataya. Hindi sila basta-basta bumitaw. Hindi sila basta-basta sumuko. Tayo pa kaya, di ba? Philippines is a Christian country. Hindi pa naman tayo dumadating sa punto na pinipersecute tayo dahil sa ating pananampalataya. Huwag po natin hayaan
na tayo mawawala sa ating relationship sa Panginoon dahil lang meron tayong konting problema o pagsubok o pinagdadaanan. Sabi ng Bible, ano man ang pinagdaanan mo ngayon, hindi na bago yan. Hindi lang ikaw ang nakaranas niyan. Marami na. Marami nang dumaan dyan. Marami nang nakaranas na problema na yan. Pero tandaan mo, sa panahon ng pagsubok, tapat ang Diyos na naririyan upang bigyan ka ng lakas, upang bigyan ka ng katagumpayan. And meron pong mga prinsipyo dito na gusto kong i-share sa inyo para lalo tayo maging victorious sa ating buhay pananampalataya. Para lalo natin maipaglabang yung ating pananampalataya. And ito yung mga bagay na naituro din ni Paul sa atin or ang gusto niyang matutunan din natin. So number 1 or letter A, number 1, kailangan po natin una ay syempre kailangan po nating maging handa. Okay, 3 principles to finish the race of life victoriously. Letter A, be prepared. Be prepared, letter A. Kailangan po natin maging handa. Kapag hindi po tayo naging handa, talagang kapag sumabak tayo sa laban o sa gera, talagang mahihirapan po tayo. Lahat po ng sumasali sa competition katulad ng karera, lahat po yan ay nagre-ready. Sabi nga sa binasa natin kanina, dinidisiplina nila yung kanilang sarili. And si Pablo, sabi ni Pablo, sinusupil ko ang aking sarili. Sabi niya, di ba? Yung word na ginamit niya doon, siya rin yung katawan niya. Yung katawan niya, karabang pinipigilan niya, inaano niya, dinidisiplina niya para daw sa panahon na siya ay magpipreach or sasabihin niya yung salita ng Diyos na kanyang pinipreach ay hindi siya exempted. Dahil siya mismo, natutunan niya yon, ginawa niya yon. Siya mismo, alam niya na importante yon. So be prepared. Train yourself. So how will you train yourself? Paano mo ititrain yung sarili mo? So there are 2 steps. First, change your mind. Baguhin mo yung iyong mindset. Baguhin mo na yung pananaw mo sa buhay. Romans chapter 12 verse 2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good and pleasing perfect will. So, sa part po ng training, kailangan po yung isip natin, ihanda natin. Sabi doon, wag na tayo makiayon sa mundong ito. Wag na natin hayaan na maging katulad pa rin tayo ng mundong ito. Most of us, kaya tayo nawawala sa pananampalataya natin. Alam niyo po kung bakit? Kasi makamundo pa rin tayo, namumuhay pa rin tayo sa makamundong bagay. Halimbawa, sabi mo sa Panginoon, Lord, ayoko na pong manigarilyo, ayoko na pong mag-inom, ayoko na pong gawin ito. Pero punta ka pa rin ng punta doon sa inuman, doon sa bisyuhan, di ba? Punta pa rin tayo ng punta doon. So hindi tayo mababago kung sa sarili nating isipan, hindi natin sisimulan. We need to change our mindset. Lord, ganito na ako. Kailangan kong ayusin yung isip ko. Kailangan maging focus na ako sa iyo or kailangan yung isip ko ay hindi na dito sa mga bagay na makamundo. We need to prepare. Kasi kung patuloy pa rin tayo dun sa mga bagay na makamundo, ay hindi talaga tayo mawawala. Talagang matatangay pa rin tayo, madali pa rin tayong mapupunta doon. Okay? So, train your mind. Prepare your mind. Change your mind. Be prepared when it comes to your mind. Pangalawa, change your ways. Kailangan baguhin mo din yung mga nakagawian mo. Mga bagay na sa tingin natin ay naglalayo sa atin sa Panginoon. Mga bagay na sa tingin natin nagiging hindrance para tayo magkaroon ng maayos na pananampalataya sa Panginoon o relasyon sa Panginoon. Jeremiah 26 verse 13 says, therefore, now change your ways and your deeds and obey the voice of the Lord your God. Then the Lord will relent and reverse His decision concerning misfortune which He has pronounced against you. So change your ways. Change your mind and change your ways. Nagbago ka na ng isip. Ayaw mo nang gawin ito dahil ito yung mga bagay na naglalayo sa Panginoon. At the same time, ikaw mismo nagdesisyon ka na sa sarili mo na hindi ko na po gagawin ito, Lord. I will discipline myself. I will help myself. Alam niyo po, sabi ko nga, siguro, lagi ako nagpe-preach dito. Kilala niyo na ako sa dami ng testimony na na-share ko sa inyo. And
nung bago po ako naging pastor, manginginom din po ako at naninigarilyo din. Alam ni Tita Rejoice yan. Marami din akong bisyo. At hindi po madaling bitawan yung bisyo. Pero kapag pinili mo at nagdesisyon ka, hindi ko nagagawin to. Ayoko nang gawin to. Kailangan kong baguhin yung mga nakasanayan ko para yung aking relasyon sa Panginoon, yung aking pananampalataya sa Panginoon ay lalong lumalim at lalong tumibay at hindi ako mawawala sa Kanya. So kailangan nyo pong ipaglaban eh. Kailangan mong may gagawin eh. Kasi hindi pwedeng, Lord, mapagpatawad ka naman, Lord. Alam ko naman, babaguhin mo yung buhay ko. Si Lord kayang baguhin yung buhay mo. Pero kung hindi ka magdidesisyon, kung hindi tayo magdidesisyon, na tayo mismo, babaguhin natin yung mga nakasanayan natin, yung isip natin, yung mga gawin natin, hindi pa rin mangyayari. Sabi nga, nasa Diyos ang awa, nasa taong gawa, no? Kailangan meron ka ding partisipasyon, meron ka ring gagawin, meron kang hakbang, meron kang bahagi doon sa pagbabago sa buhay mo, sa buhay ko, sa buhay natin. Ako po nagdesisyon. Hindi po madali na magbago. Hindi po madali. Totoo lang. Lahat po ng tao ayaw sa akin nung bata ako dahil sobrang bait ko po kasi at lahat ng mga kalokohan ginagawa ko sa buhay ko. Ang hirap magbago. Pero kapag nagdesisyon ka na, pinili mo na, at talagang pinanindigan mo na, talagang may paraan eh. May paraan po. May paraan. Hindi mo pwedeng sabihin. Kasi ang mundo po, ganito ang prinsipyo ng mundo, no? Kapag ikaw ay magnanakaw, once you are a thief or ang magnanakaw ay mananatiling magnanakaw. Di ba? Parang ganon yung kapag sinungaling ka, mananatili kang sinungaling. Once you're a liar, you will always be a liar. Once you're a thief, you will always be a thief. Ganon yung mentality ng mundo. Pero sa Panginoon, hindi. Kaya mo magbago kapag tinulungan mo yung sarili mo, kapag pinaglaban mo yung karapatan mo bilang anak ng Diyos, kapag pinaglaban mo yung pananampalataya mo sa Panginoon, merong paraan. Kailangan mo lang humakbang. Kailangan mo lang gumawa. Kailangan mo lang magkaroon ng bahagi dito. So yun yung part ng preparation, no? Kailangan mong maging handa. Be prepared. Train yourself. Change your mind and change your ways. Letter B, stay on the course. Kanina, letter A, be prepared or train yourself. Letter B, stay on the course. You are already in the line. Do not be interrupted by things in this world. Huwag ka nang umalis dun sa linya. Nakalinya ka na. Nandudong ka na sa tamang daanan. Di ba? Nandudong ka na. Naglalakad ka na dun sa tamang daan. Hindi yung dating daan. Nandudong ka na sa tamang daan ngayon. Alam mo na ito yung right way, ito na yung nilalakaran mo. Nagsimula ka na sa akbang mo ng pananampalataya sa Panginoon, nandudong ka na sa course mo, nandudong ka na dun sa direction, papunta sa langit, papunta dun sa Panginoon, yung relationship mo sa Panginoon ay straight na. Huwag ka nang lumiko sa kanan, huwag ka nang lumiko sa kalawa. Stay in the course. Psalms chapter 119 verse 1 to 8, sabi niya dito, you're blessed when you stay on the course, walking steadily on the road revealed by God. Pinakita na ng Panginoon yung daanan na yan. Kailangan mong manatili dyan, walking steadily. You're blessed when you follow His direction. Sundin mo lang yung maliit na boses na nagsasabi sa'yo, anak, ito yung tamang daan, ito yung tamang gagawin, ito yung tamang layunin, ito yung tamang direksyon na dapat mong lakaran. Doing your best to find Him. You're seeking Him. You're asking the Lord that He may be the King of your life and the Lord of your life. You're always seeking Him in that right direction. That's right. You don't go off on your own. You walk straight along the road He set. Stay put ka lang dyan sa linya na yan. Kasi kapag nagpunta ka sa kabilang linya, doon sa ibang linya, baka mamali na naman yung direction mo. At baka dahil nahihirapan ka ngayon, baka maghanap ka ng alternate route. Diba? Minsan gano'n, no? Kapag ka nahihirapan tayo, naghanap tayo ng alternate route kasi medyo traffic dito or rocky road dito or ang hirap dito kasi yung daan na to ay medyo, sabi ng Waze, mayroong ginagawang kalsada, naghanap tayo ng alternate route. Pero sa ating pananampalataya, sabi ng Bible, di ba,
ang daan papunta sa langit ay makitid at mahirap. Hindi madali talaga. Kaya nga sabi nung pastor na narinig ko once si preach, sabi niya, do not ask an easy life. Huwag kang humingi ng madaling buhay. Hindi madali talaga, lalo't ikaw ay may relasyon sa Panginoon, lalo't ikaw ay may pananampalataya na medyo mahirap talaga yung daan. Huwag ka nang maghanap ng alternate route. Huwag ka nang maghanap ng mga alternative para mapagaan yung buhay mo. Alam mo, hindi man madali, pero hindi rin sobrang hirap kasi kasama natin ang Panginoon. Yan ang pangako niya. Hindi niya tayo iiwanan sa daan ng mahirap. Hindi niya tayo iiwanan sa daang malubak. Lagi siyang nandiyan at bubuhatin niya tayo at isasama niya tayo at manatili lang tayo sa kanya hanggang huli. Walang bibitaw. No, fight the good fight of faith. Ipaglalaban ko yung aking pananampalataya. So again, stay on the course. Huwag na tayong lalayo pa. Letter C, last. Sabi dito, stay faithful. The most challenging in being a Christian is faithfulness. But for me, brothers and sisters, it is not impossible. We need to be faithful. Corinthians or 1 Corinthians chapter 1 verse 9 says, sabi dito, God who has called you into fellowship with His Son, Jesus Christ our Lord, is faithful. In verse 2, sabi niya dito, chapter 4, verse 2, now it is required that those who had been given trust must prove faithful. Sabi ng Panginoon, ang ine-expect niya sana sa atin, mga sumusunod na sa Kanya. Kasi faithful siya eh. Hindi siya nagbago, hindi siya nagkulang. Kailangan din daw po sana, ine-expect niya sa atin, maging faithful tayo hanggang huli. Isaiah chapter 40 verse 29, sabi dito, siya'y nagbibigay ng lakas sa mahihina at walang kapangyarihan, ay pinananagana niya sa kalakasan. Sabi dito, mapalad ang tao na ang kalakasan ay nasa iyo, na may mga daan sa kanyang puso na tungo sa Sion, siya'y nagsisayaon sa kalakasan. Medyo malalim po yung Tagalog. Again, ulitin ko po, no? Paano yung preparation natin? Paano tayo magiging victorious sa ating pananampalataya, sa ating buhay? Letter A, be prepared. Train yourself. How to train yourself? Change your mind and change your ways. Pangalawa, stay on the course. Wala nang palipat-lipat pa ng channel. Dito lang po tayo, stay put lang tayo dito sa Panginoon. Pangatlo, stay faithful. It's a challenge po, sa totoo lang. It's a challenge to be faithful. Hindi po madali maging faithful. Maraming times yan ang natetest sa atin kung paano tayo magiging faithful sa Panginoon. Pero siguro sa akin, eto, sarili ko lang naman to, sarili kong prinsipyo. Pag dumating sa point na nag-fail ka, pag dumating sa point na feeling mo ay hindi ka karapat-dapat o naging makasalanan ka o nagkaroon ka ng pagkakamali sa Panginoon, ito po yung prinsipyo ko dyan. The more you feel that you are not worthy to God, that's the time that you need to draw more near to God. Sa panahon na feeling mo, ang layo ng Diyos, hindi ka karapat-dapat, nag-fail ka, makasalanan ka, naging unfaithful ka, yun yung time, yun yung best time na dapat lalo mo pang ilapit yung sa sarili mo sa Panginoon. Huwag kang aalis, huwag kang lalayo, huwag kang bibitiw. You might be unfaithful right now o naranasan mo maging unfaithful o nawala ka ng landas mo o nagkaroon ka ng mga kasalanang nagawa mo. Wag na wag kang aalis. Wag na wag kang lalayo sa Panginoon. Manatili ka pa rin sa Kanya. I believe hanggat meron tayong pagkakataon na iayos yung sarili natin, na tulungan yung sarili natin maging maayos sa Panginoon, that's the time that God is always giving His grace towards us. Habang may buhay, may pag-asa. Hindi po naging madali sa akin, sa aking journey na maging pastor agad, o naging mabuting tao. Hindi po ako mabuting tao, wala pong mabuting tao para. For me, wala pong mabuting tao. Ako rin po makasalanan, marami po ako nagawang pagkakamali. Until now, nag-fail pa rin po ako, yes. Until now, may mga mistaken, may mga flaws, may mga sin din po ako. Personally, may mga struggles po ako.
But I know the Lord is telling me, anak, ipaglaban mo lang, kapit ng anak. You might be struggling right now, but that struggle will be temporary only. Panandalian lang yan. Darating ang time that you will be thankful that you remain in the Lord. Kapit ka lang. Huwag kang bibitiw. Sa amin po, sa aming pamilya, siguro, isang sa pinakamagandang natutunan ko, kahit may mga problema, may hindi pagkakaunawaan o pagsubok, hindi mawawala yung katotohanan na kami ay pamilya. Hindi mawawala yung katotohanan na meron kaming relasyon at mahal namin ang isa't isa. So kung may konti mong problema, mapag-uusapan, maayos, magiging maayos ulit. Ganon din sa Panginoon. Diba yung relationship natin sa Panginoon? Sometimes we struggle of sin or unfaithfulness. Just continue to train yourself. Yung preparation natin, huwag nyo kakalimutan. Train yourself, be prepared. Change your mind and change your ways. Habang nandun ka na, pine-prepare mo yung sarili mo, tinuturungan mo yung sarili mo, then you continue to walk on the path that God had made you. And just be faithful. Just stay put, just stay put. Huwag ka nang bibitiw, huwag ka nang aalis. The Lord bless us. Continue. Tayo po'y manalangin. Panginoon, we know it's not easy to be a Christian. Marami pong problema, pagsubok, temptation, kasalanan that strikes us, Panginoon, that hinders us to have a deep relationship to you, Panginoon. But Lord, tulungan mo po kami ipaglaban namin yung karapatan namin bilang mananampalataya. Tulungan mo po kaming kumapit, Lord, at huwag kaming bibitiw sa iyo, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging tapat sa iyo sa lahat, Panginoon, ang ginagawa namin. At kung kami man ay nagkamali, kung kami man ay nadapa, kung kami man ay nagkulang, nagkasala sa iyo, Lord, tulungan mo pa rin po kami. Tulungan mo po kami makabangon, tulungan mo po kami makabawi, tulungan mo po kami magbago, Panginoon. At nawa, tulungan din namin yung sarili namin na magbago, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng mga salita mo na tumutulong sa amin every day. Every day, Lord, every day. Panginoon, gaya ng prayer ni David. Lord, baguhin mo kami, ang puso namin, every day. Baguhin mo kami, Panginoon. Tulungan mo kami maging tapat sa iyo. Salamat po, pagpalain mo, Panginoon, ang lahat ng mga nakarinig at nakikinig ng salita mo sa oras na ito. I-bless mo, Panginoon, ang iRadio. Patuloy, Lord, na marami pa ang mga tao na makarinig ng iyong mga salita sa pamamagitan ng iRadio. Bless this segment, Panginoon, and bless Brother Ramon and Sister Karim, maging kay Tita Rejoice Stewart sa ministry na ito. Lord, tulungan mo po kami, Panginoon. Purihin ka sa araw na ito, sambahin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you, Pastor Franz. Kanina nabanggit mo yung the way sa salvation natin, yung napakasikip ng daan o makipot ang daan, di ba? Bakit nga ba ginawang makipot ang daan papunta sa kalangitan? Ba't hindi na lang ginawang maluwag? Minsan ay tatanong ko yan eh. Di ba sabi nila, yung sa kasamaan, wide eh. Wide is the gate through destruction. Pero doon sa sa goodness, eh napakakitid. Bakit kaya? Yes, magandang tanong yan. Matthew chapter 7, 13-14. Pumasok kayo sa makipot na tarangkahan sapagkat ang maluwag na tarangkahan ay malapad na daan ay patungo sa kapahamakan. Marami ang patungo roon. Subalit ang makipot na tarangkahan at makitid na daan ay patungo sa buhay. Kakaunti ang mga nakakasumpong nito. Bakit kasi ganun? Pahirapan pa. Bakit ganun? Bakit pahirapan pa ng Diyos? Di ba, ang gusto niya Kuya Ramon, ang naman dito, ang analogy naman dito, hindi naman po siya literal na daanan, Hindi literal na daanan. Ang pinaka-idea po kasi dyan is kapag naging mananampalataya ka, hindi magiging madali. Maraming magiging pagsubok, temptation. Dahil nandito tayo sa mundo hindi mawawala yung temptation, yung persecution. Kasi katulad ng naranasan ng Panginoon, ang dami niyang pinagdaanan kasi hindi tinatanggap Hindi ka tatanggapin, maraming pag-uusig sa'yo, marami kang struggle sa buhay. Dahil you are trying hard you are struggling, you are striving to become righteous or walking in the Lord's way.
yung nais ng Panginoon yung gusto mong lakaran at hindi po madali. Bakit? Nandito tayo sa mundong ito. Dahil ang mundong ito ay iba ang tinuturo, iba ang nais, iba ang gusto. So dahil doon, sometimes we will struggle, no? Hindi lahat ng tao maiintindihan ka, hindi lahat ng panahon ay magiging okay ka sa kanila. So kaya ka magi-struggle dahil yung mga bagay na pwede mong maranasan, yung pwede mong pagdaanan bilang mananampalataya ay hindi naaayon dito sa mundong ito. 'Di ba? Kasi iba po yung buhay ng mundo eh. Iba po yung makamundong pamumuhay. At dahil diyan, talagang hindi madali, hindi madali. Pwede naman tulad noon ng panahon, basta magsimba ka, okay na, di ba? Pwede ka namang mag-inom pa rin, o manigarilyo, o magmarites pa rin, o pwede ka namang gumawa ng kalokohan pa rin, magre-repent ka lang, di ba? Pero ang mahirap kasi, Kuya Ramon, ang requirement ng Panginoon ay manatili kang banal o magpakabanal ka ayon sa kalooban ng Panginoon. So hindi po madali maging banal. Hindi po madali mag-struggle ka talaga kasi ang hirap. Ewan ko, naiintindihan nyo, no? Ang hirap talaga. Yan yung nararanasan ko madalas eh. Diba po? Sabi ko, Lord, ang hirap. Ang hirap po. Ang hirap Magpakabuti. I mean, konting galaw, konting salita mo lang, lahat nakikita mo, naririnig mo, mali. Nagkakamali ka kagad. Kaya napakadali. Kaya nga yung sabi nga napakadaling gumawa ng kasamaan kaysa sa gumawa ng kabutihan. Kaya nga mas maluwag po yung daan papunta sa kamatayan. Kasi mas madali lang. Naalala ko po nung hindi pa ako talaga mananampalataya, no? Parang andaling magmura, andaling gumawa ng kalokohan. Parang hindi ka masyadong affected. Andaling makipag-away, andaling magsalita ng nararamdaman mo sa kapwa, wala kang pakialam sa nararamdaman ng iba, andaling gumawa ng mga kalokohan, wala kang pakialam kung ano sasabihin ng iba. Pero nung naging Kristiyano ka, lahat na iniisip mo, lahat na inaalala mo. Hindi ka na parang talagang medyo talagang nandoon yung adjustment mo, no? From being worldly to being godly. Kaya talagang mahirap talaga. And iilan lang yung talagang na pumipili na gusto nilang manatili na ganon. Iilan lang talaga yung gustong lumakad dun sa kalooban ng Panginoon. Kaya hindi po madali. Talagang napakahirap. Sa yung posisyon na lang bilang isang pastor, ay napakahirap ng magkamali kasi una kang nakikita. Yes po, diba? Tama po. Ganun din kami dito sa social media, konting bagay lang dito na may masasabi ka lang dito, napupunahan ka na kagad ng mga manonood, di ba? Yun ang napakahirap. Samantalang yung gumagawa ng mali, kapag nagkamali siya, walang nakakapuna. Di ba? Yes, tama. Pero sa mga pastor, katulad nako talaga. Ang galing mo kay Ramon dyan. Di ba? Parang pag pastor ka, parang hindi ka pwedeng magkamali. No? Parang, ako po pastor ako at hindi po ako robot. Ako po'y tao din. Hindi pa po ako angel. Wala pa po akong halo sa taas, no? Pwede po ako magkamali. Pwede ako may masabing hindi maganda na hindi nyo magustuhan. Pwede rin akong hindi po ako exempted na magkasala. Hindi po ako exempted na hindi magkamali. Kaya ang hirap, no? Ang hirap pong kumilos. Parang bawal ka magkaganito. Oo, di ba? Yung bang... Kasabi, pastor ka pa naman. Konting, ewan ko ba, minsan, dito, kami din sa social media, ganyan din. Lalo pag ang segment mo, ganito. Pagka nakapagsalita ka lang ng konti, meron na na-stumble dyan. Hindi ka na, para bang napakalaki na ng ginawa mong kasalanan, kaysa sa ginawa mong... Kumbaga parang nakapatay. Parang ganun ang dating. That feeling. Yung mga tao, kaya nga sabi ko, yung mga taong hindi naglilingkod sa Diyos. Pag nagkamali, hindi mo napapansin. Hindi, parang baliwala lang, 'Di ba? Baliktarin kaya natin yung mga nagkakamali, yung mga hindi naniniwala sa Diyos o hindi kumikilala sa Diyos. Pag sila gumawa kayo ng kabutihan, napapansin kaya? Kaya yung opposite ng katulad natin.
against doon o versus doon sa mga hindi walang gana, parang baliwala lang yung belief sa kanila. I mean, paano kung sila naman ang nagkakamali o silang gumawa ng mabuti pala? Mapupuna din kaya ng mga Baka mapuna rin po, baka mapuna. Mapupuna din, ano, siguro. Ay, dating walang Kasi sabihin, himala. Oo. Himala, gumawa na mabuti to. Di ba? Pero tayo, pag nagkamali tayo, hindi himala. Sasabihin nila, ano ba yan? Ano ba yan? Katakot-takot Tulad ng trending ngayon, di ba po, yung pastor na binabash siya. Kasi nga, the way siya mag-preach, the way siya magsalita. I'm not agreeing doon sa lahat ng sinabi niya, pero mali din po na i-judge din natin siya dahil lang doon sa mga ganong sitwasyon. Mamaya, ganun talaga yung style niya sa church niya. Tanggap naman ng church nila yon na ganun yung style niya or way niya ng pagpipreach. Meron po kasi kanya-kanyang style ng pag-deliver ng salita ng Diyos. I mean, lahat po tayo nagkakamali. Lahat po tayo may mga sablay sa buhay natin. Bakit yung tao na yun, dahil ba pastor siya, ibabaon mo na, ibabash mo na dahil lang nakapagsalita siya ng ganon. Paano naman kayo? Nakakapagsalita rin kayo ng mali, di ba? So parang ganon na, Kuya Ramon. Parang ganon na nakakapagsalita rin naman kayo pero hindi naman masyado napapansin. Dahil ba siya ay lingkod ng Diyos? Tao rin naman po tayo. Minsan ay hindi po tayo perfect in a way ng pagsasalita natin. But the Lord, sabi ko kanina, we strive to walk in the Lord's holiness. Amen. Tayo po ay nag-strive. Ipinaglalaban po natin yung karapatan natin bilang mananampalataya. Amen. Kaya yan ang ating pinag-uusapan ngayon dahil sa nangyayari natin sa palipaligid sa buong mundo na itong nangyayari sa Hamas, Israel. Ngayon, nakikisawsaw na rin ang Lebanon, pati ngayon ang mga China, nandoon sa Middle East na ngayon yung mga barko nila ngayon. So, nandoon na rin nakaabang yung mga barko ng Amerika. So, it's very clear na parang na sinasabi sa Biblia yung Armageddon ngayon, di ba? Yes po, yes. So, isang maliit na bansa, pag magdadatingan yung mga malalakas na mga bansa at doon magsasagupaan. Talagang, sabi ko nung nabalitaan natin ngayon yung tungkol doon sa mga barko ng mga 6 na barko ng China ngayon ang nandoon sa Middle East ngayon. Nandoon ng US. Andyan din ang Russia. Wala pa ang Russia diyan, ano? Pero ang Iraq din ay Iran nangingialam na rin, ano? So ito yung bang mga sinasabi sa Biblia na nakakatakot na mangyayari. Yes. So ibig sabihin talagang papalapit na. Yeah. Nung una parang di pa natin ramdam pero to talagang kumbaga sa COVID ito na, pandemic na talagang nangyayari, matindi na. So we should have to be yung sensitive tayo ngayon sa nangyayari na ngayon. Malay natin, hindi natin alam. Baka ito na yung pagbabalik ng ating Panginoon. And yes. Itong huling kong tanong, Pastor Franz. Apo. Sa second coming ng Panginoon, nakakatakot ang sinasabi sa Genesis, sa Revelation, ano? Should we be glad na dapat tayong matuwa at masaya dahil darating ang Panginoon? Or dapat ba tayong matakot dahil sa mga prophecy na sinasabi? Depende po yan sa depende yan sa kung ano yung paniniwala natin pagdating sa second coming ng Panginoon. Kasi hindi po pare-parehas, Kuya Ramon. Lalo na yung ating mga religious sect or religious group. Meron po tinatawag na post-tribulation, pre-tribulation. Iba-iba po yung terminology dyan. Pero sa atin po, sa ating paniniwala, of course, we need to celebrate kasi yun yung pinakahintay natin. No? Meron po kasi tinatawag na rapture. Pag sinabi pong rapture, sa pagdating po ng Panginoon kasi magkakaroon po ng tribulation. Yung tribulation po, ito yung panahon na maghahari po yung kasamaan at mahihirapan yung mga tao dahil magkakaroon ng gera, magkakaroon ng tagutom, magkakaroon ng maraming hirap ang pagdadaanan. Pero pag sinabi pong rapture, ito po yung time na ang Panginoon, kukuhanin niya yung kanyang mga faithful na mga anak. Siguro napanood nyo na yan, no? Kukunin niya yung mga anak niya para hindi nila maranasan yung tinatawag na tribulation. Kasi yung tribulation, sabi ng Bible,
to the point na gusto mo nang mamatay pero hindi ka pa rin mamatay-matay kasi sobrang hirap. So we can celebrate if we are faithful sa Panginoon. Of course, yun yung desire ng puso natin. And kaya nga ang Bible, lagi tayo nire-remind, lagi tayo tinuturuan na manatili sa Panginoon. Kahit anong mangyari, manatili ka sa Panginoon. Hindi man ganun kaayos yung buhay mo or yung pagkatao mo. It is not who you are naman eh. Ang sa akin po paniniwala, it is not who you are who is important, but who Jesus Christ in your life is. Sino ba ang Panginoon sa buhay mo? 'Di ba? Kumbaga yung proof na magkaroon ka ng karapatan sa langit ay hindi dahil ikaw ay ikaw, kundi dahil ang Diyos ay siya. Amen. Hindi dahil kay Jesus. It is by the grace of God. Sabi ng Philippians, di ba? We are saved by grace, not by works, so that no one can boast. So tayong lahat ay umaasa lamang po dun sa grasya ng Panginoon. Kaya tayo nandito sa mundo. At kung mananatili tayo doon, wala tayong dapat ikatakot sa tribulation. Wala tayong dapat ipag-alala, kundi we can celebrate. We can celebrate because when Jesus Christ will rule this world, when Jesus Christ will get us and take us to heaven in the presence of the Lord, that's the time na mararamdaman natin na wala nang hirap, wala nang pagod, wala nang pagdurusa. And for me, that's exciting. I love this life. Mahal ko yung buhay na to. I will not be hypocrite na sasabihin na gusto ko lang sa langit, ayoko dito sa mundo. I mean, masaya ako dahil may family ako, may maliliit ako. And I'm praying, Lord, wag muna dumating yung time na darating ka tapos hindi handa yung pamilya ko, hindi handa yung aking mga kamag-anak o yung mga taong mahal ko sa buhay. Ang prayer ko, Lord, kung darating ka man, maging handa po kami. So, pero I will always celebrate. I will always tell, Lord, thank you so much. I'm so glad na hindi na po namin mararanasan yung hirap sapagkat narito ka na. That's the attitude of being a Christian. You need to be happy and joyful kapag dumating na ang Panginoon. Amen. Amen. Beno, thank you, Pastor Franz, sa iyong message ngayong gabi. And I'm very sure at maraming sa ating mga manonood ngayon na blessed sa iyong magandang mensahe ngayon. Alright. Thank you, Pastor Franz. At siya nga pala, pasensya na at biglaan na naman yung ating pagtawag sa iyo. Okay lang po. Basta, kaya pa naman available schedule. Okay. Gagawin po ng paraan. Thank you so much po. God bless. God bless Thank you, din po. Pas. God God bless everyone. God bless. Alright, bye-bye. Ayan, Pastor Franz Bo, yan ang message niya ngayong gabi. It's about ipaglalaban ko, di ba? Ipaglaban natin yung ating paggawa ng mabuti. Parang si Apostle Paul nung, di ba, struggle niya. Lahat ng mga apostles nun, di ba? Kaya sinabi, may pinakain sa leon, binuhusan ng langis, pinako ng pabaligtad, pinugutan ng ulo, mayroong pinagbabato siya pinagbabato siya hanggang sa mamatay, stoned to death. Yan si Stephen yan. Sa ating buhay ngayon, may mga struggles tayo na dinadanas araw-araw. Talagang siguro ang struggle natin yung financial struggle natin, health, yung kalusugan natin, iba may sakit o may cancer o yung iba ay naman tungkol sa relasyon sa pamilya, problema sa mag-asawa, magkakapatid, or kaibigan. So marami tayong dinadanas na pagsubok sa araw-araw. Yun yung struggle natin. Kaya dapat ipaglaban natin. Paano ipaglalaban? Ang magtiwala tayo sa Panginoon. Na magkaroon tayo ng relasyon. Yes, oo, nagkakamali tayo araw-araw. Pero naintindihan ng Panginoon dahil nandito tayo sa mundong makasalanan. Kung itong mundong ito, walang demonyo rito sa mundong ito. Kasi dito pinabagsak si Satanas. Sana walang away dito, walang gulo. Peace lahat tayo. Pero nandiyan dyan ang Satanas, kaya ganito, nasa paligid tayo ng makasalanan. Pero ang sabi ng Panginoon, itry mo lang, yung bang sinusubukan mo lang na paunti-unti hanggang nagkakaroon ka na ng pagbabago. Yun naman ang gusto ng Panginoon. Mahirap na naman na hindi ka nagbabago, hinahayaan mo lang. 'Di ba? Sa mga itinuturo ng cross culture dito sa atin na wala kang ginagawa, nagkakamali ka, parang, wala naman nangyari. Baliwala lang naman. Sige, tuloy ng tuloy yung paggawa ng kasalanan
parang okay na. Parang manhid ka na sa ginagawa mong kamalian. Whereas, kung nagkakaroon ka ng takot, katulad ng ating message o yung na-share kahapon ni Cross Culture, yung nakakatakot yun, ha? Biro mo yung apoy na hindi namamatay, yung mga uod na kinakain ng ating laman. Oh my goodness. Walang hanggang sakit. Walang hanggang sakit, yung weeping and gnashing of teeth. Isipin mo nga yun, mamili ka. Yun ba ang gusto mo o magkaroon ng buhay na walang hanggan? Guys, nasa sa inyo yan. Tayo dito po sa iRadio, tayo po ay nagbibigay lang po ng message. Pare-pareho po tayo, kanya-kanya tayo ng salvation. Hindi natin masasagip ang mahal natin sa buhay. Sarili natin ang ating kinakailangan na baguhin. Alright? Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating programa. Please click like and subscribe ang iRadio sa YouTube channel and supportahan po natin ang Cross Culture West Covina headed by Brother Toots and Sister Oy Sarcos. Ganon din po ang SMG Manila. Ayan sila Pastor SMG Franz Philippines. SMG Philippines, and of course ang Covinas for Christ, and also yung Let's Talk to God ni Pastor Sunny yan. Iisal po ang layunin ng ating mga programang ito. Ang may share, may bahagi, matutunan po natin ang salita ng ating Panginoon. I-apply po natin ito. Hindi lang natin ito dapat pinanonood. Isinasagawa, yung pinamumuhay dapat din natin ang mga naririnig na tututunan natin sa mga programang ito. Kami po yung magpapaalam na. Rejoice, any message or... Ayan, batiin ko lang yung mga late. Yung mga nag-check-in itong habang nag-speak si Pastor Franz. Si Brother Sammy, hello po. Si Pastora Mary Grace. Aray ko. Ayan, at nandiyan din si Mamshi Karim. Pauwi na daw po siya. Ingat ka, Mamshi. Aba, ayan. It's about time. Uuwi na siya. Gugutom lang ako. Di pa ako kumakain. Ayan, si Maridet Gamos. Hello. Ayan. Norval Dobino din. Nandiyan siya kanina. Apo. Si Mami Salamat Irene, po. Irene Manalo. Pinanganak na Manalo. Diba? Oo. Ayun. Winner. Bukas. Thank you, Rejoice, ha? Small things. May wallpaper na naman ako ditong palakad-lakad sa likod ko. Hindi wallpaper, yung screensaver. Screensaver pala. Okay. Tayo magpapaalam na hanggang bukas po muli. Ako po si Ramon Pascua. Sa ngalan ni Ma'am Chikaring Pascua, ako po si Rejoice Orfilia. God bless. Bye. Ingat-ingat and God bless sa inyo. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino.